Hi, Rukawa. Let's go, Rukawa! Let's go, Rukawa! Let's go! Let's go! Let's go, Rukawa! Ano ba yung mga jologs na yan? Nakakahiya na, ha? Kunwari ka pa, ganyan ka rin. Good luck! Tama na nga yan! Yung susunod na! Napansin niyo ba? Parang matindi ang concentration ni Rukawa ngayon, ha? Oo nga! Halos hindi ko makausap noong umaga. Determinado siyang talunin si Sendo. Yun lang siguro ang iniisip niya mula nung matalo tayo sa practice game. Terminado na siya makabawi kay Sendo. Hindi siya magpapatalo sa pagkakataong ito. Number 14, Hisashi Mitsui. Mitsui! Tumigil nga kayo! Napapahiya ako! Good luck sa'yo, Mitsui! Kaya mo yan, Mitsui! Coach Asay, iaalay ko sa iyo ang labang ito bilang kabayaran sa mga kasalanan ko sa inyo at sa team. Itabi mo na yung sabi! Nangano ka eh! Si Mitsui, si Miyagi at si Rukawa. Sila ang mga gusto ko sana para sa team ko. Next, white uniform, Bionan team. Number 4, Jun Uozumi. Uy, ang tangkad, ho, ano yun? Uy, laking tao naman yun. Sino ba yan? Pansin mo, malalim ang inisip na ngayon. Oo. Nung nagdesisyon si Uzmi na sumali sa Rionan High School, naisip ko na abot kamay na para sa amin ang pagkakampyon. Sumali sa aming team ang pinakamatangkad na bata sa distrito nung panahon na yun. Big John ang palayaw niya at kilala siya ng lahat. Dahil doon naghanap ako ng ibang posibleng magpapalakas sa team namin. Kapag naging senior na si Uzmi, darating ang pagkakataon namin. Kung makuha ko ang MVP na si Hisashi Mitsui, magiging magaling silang kombinasyon. Strike 1. Para maging malakas ang aming team, kakailangan ko ng isang matinik na point guard. Medyo maliit si Ryota Miyagi, pero magaling siyang atleta at maliksi. Siya ang kailangan ko! Strike 2. Si Kai Rukawa nang tumigaw ko junior high, isang beses sa loob ng 10 taon lang dumadating ang ganyang kagaling na player. Ano? Soko? Bakit? Dahil ba kay Coach Ansay? Bakit doon mo gusto? Malapit eh. Strike 3. Kung nasunod lang ang mga plano ko, wala na sigurong makakatalo pa sa koponan ko. Pero hindi na importante pa yun. Ang team ko ngayon ay singgaling ng pangarap kong team. Number 6, Hiroaki Koshino. Kaya mo yan, Koshino! Oh. Hindi nagpapadaig si Koshino. At matulungin siya sa mga teammate niya. Number 8, Tomoyuki Uexa. At si Uexa naman, kahit hindi kasing galing ni Miyagi ay bihirang gumagawa ng pagkakamali. Isa siyang praktisadong point guard. Pare-pareho silang mga importanteng miyembro ng koponan namin. Number 7, Akira Sendo. Paborito siya ng mga tao. Mas malakas pa ang shoot sa kanya kaysa kay Uzmi, pre. Naging sikat siya simula nang tinapatan niya ang galing ni Maki sa paglalaro. Di ba, Maki? Hindi kami pantay. Sama akong makatingin, Parang naghahamon. Di kita uurungan. Matagal ko nang hinihintay ito, Sendo! Tatalunin kita sa labay ito! Excuses. Di pa rin siya nagbabago. Number 13, Kicho Fukuda. Wala akong duda na si Uzumi, Sendo at Fukuda ang pinakamagaling na offensive team sa distrito. Sigurado kong amin ang tagumpay.
Nahirapan ang kainan sa dalawang team na ito. Mahirap hulaan kung alin sa dalawang team ang mananalo sa labang ito. Kung Shohoku ba o Ryonan. Sigurado akong karapat-dapat ang labang ito na maging final game sa district tournament. Mag-uumpisa na ang laban sa pagitan ng Shohoku at Ryonan. Sino ba sa aming dalawa ang pinakamagaling na sentro sa distrito? At alin ba sa aming mga team magtutuloy sa national tournament? Ito na ang huling pagtutuos. Nakataya ang 3 taon na paghihirap ang Kage. Usumi. Ayan, mag-uumpisa na. Natalo siya kami sa jump ball! Hindi pa niya kaya. Nasa maglaro! Yukawa. Kala mo ah! Wala yan! Goaltending violation! Ha? Ano? Paano naging counted yun? Hindi naman pumasok ka! Tama na namin si! Explain! Gusto mong ma-technical katulad ni Uzmi? Kung sa bagay, ayos lang sa akin kung papatalsikin ka. Ano? Paano naman makagawa ang isang henyo katulad ko ng isang katanga katulad nun? Bobo lang ang gagawa nun. Isang walang utak na hindi nag-iisip. Yapang Joe, makikita niyo mamaya. Magsitigil nga kayo. Sa palagay ko, ngayon pa lang ako nakatawag ng goaltending violation sa isang larong high school, Goaltending. Violation? Huwag mo sabihin hindi mo alam yun, Yayoy. Kapag pabagsak na ang bola itinira, bawal itong matamaan ng depensa habang nasa ibabaw pa ito ng ring. Kapag ginawa nila ito, magbibigay ng puntos ang kalaban kahit hindi pumasok ang bola. Basic rule yun! Siyempre alam ko yun, Gungkong. Huh? Natigilan lang ako dahil bihira ka makakita ng goaltending violation sa isang larong high school lamang. Patunay lamang yun na mas higit pa sa high school level ang vertical leap niya. Ayos ka, bata. Ang Shohoku laban sa Ryonan. Ang laban para sa nag-iisang pagkakataon para makasali sa national tournament ay nag-umpisa ng may kakaibang pangyayari.